Hello, good day everyone. I will be discussing today the next module for our finals. So I will be discussing complex numbers before we jump sa ating AC circuits. Kasi sa AC circuits, magkakaroon na po tayo ng mga imaginary numbers, mga complex numbers. So ano nga ba si complex numbers? Ano si imaginary numbers? So, discuss na po natin siya today. Before that, alamin po muna natin yung learning objectives natin for this module. Una, we should understand complex number. Then next, plot the complex number to the Cartesian plane. Third, familiarize with the basic complex number operations. And fourth, convert a rectangular form of a complex number into a polar form or vice versa. So I will be teaching you today how to use complex number, how to add, subtract, multiply and divide complex number. Or also, I will be teaching you to the conversion of a rectangular form to a complex number through computations. And also, I will be teaching you using calculator. There is a mode in our calculator. We can use that for our discussion for this module. So, so yun lang. We will be starting na sa ating discussion. So, what is Ayan, discuss natin. In your study of mathematics, you may have noticed that some quadratic equations do not have any real number solutions. Pero before that, ano nga ba si real number? Ano yung tinutukoy ko dito na walang solution sa quadratic equations? So, si real numbers, sabi dito, real numbers can be a natural number, a whole number, an integer, a rational number, or an irrational number. So example natin siya, pakita natin dito. A natural number. Ano nga ba si natural number? Siya yung ating mga positive numbers sa ating number system. Like 1, 2, 3, 4, 5. Pataas. Then next, we have whole number. Ano naman si whole number? Siya yung ating mga positive numbers including our 0. Ayun yung ating whole number. Example natin siya. 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Next, we have integer. Sa ating integer naman, included naman dito, alongside sa ating zero and positive numbers, ang ating negative numbers. We also have here na negative 2, negative 1, negative 4, negative 5, 0, 1, 2, 3, 10, 11. Ayan yung ating mga integer. Next naman natin si rational number. Dito included yung ating mga fractions and decimal numbers. Sabihin natin 5 thirds, 0.63, ganun po. Then, ang last natin ay yung ating irrational number. Like square root of 3, pi, e. Ayun ang ating mga irrational numbers. So, ito po yung binubuo ng ating real numbers. Bumubuo sa ating real numbers ang natural, whole, integer, rational, and irrational. So, ano yung mga numbers naman na hindi included dito sa real numbers? Balikan natin yung sinabi natin sa simula. Meron tayong mga mapapansin na mga quadratic equations na walang real number solutions. Sabihin natin, meron tayong equation na x squared is equal to negative 1. X squared is equal to negative 1. Kukunin natin yung value ng ating x. So, paano natin siya makukuha? We have to square root our both side of our equation para mawala yung ating square ng x. So, ang lalabas po dyan, we have x is equal to square root of negative 1. Ito bang si square root of negative 1? Included po ba siya sa ating real number? Masasabi po ba natin siyang irrational number? Hindi po.
Kasi any negative number na ating i-square root, wala po siyang value sa ating real number. So dito na po papasok yung ating tinatawag na bagong new number system na tinatawag na complex number system. Itong square root of negative 1 ay magagamit na natin sa complex number system. Meron na siyang sariling value for our complex number system. The backbone of this new number system is the imaginary unit or the number I. Ito yung ating operator na ginagamit for complex number. Ito yung I. The following is true of the number I. Yung equivalent ng ating I, ng ating imaginary unit, siya ay equal sa square root of negative 1. Bali yung ating square root of negative 1 na hindi natin makuhanan ng answer for real number, gagawin na natin siyang imaginary number. Siya ay I. Wherein kapag in-squared natin yung ating I, magkakaroon tayo ng value na negative 1. Kapag in-squared natin to, both sides ng equation, I squared, tapos ito I squared din, magkakaroon tayo dyan ng I squared is equal to negative 1. So masasabi natin, the second property shows us that the number I is indeed a solution to the equation x squared is equal to negative 1. The previously unsolvable equation is now solvable with the addition of the imaginary unit. So ano nga ba si complex numbers? Sabi dito sa presentation na to, a complex number is one that contains both real and imaginary components. The value of either component may be zero. So pwede natin masabi na zero ang value ng maalin sa dalawa and can be written in the form z is equal to x plus iy. Or sometimes, ginagamit siya na z is equal to x plus yi. Pwedeng iy, pwedeng yi. In this equation, iy represents the term in the complex or imaginary domain, while x is the real term. Sabihin natin, may example tayo dyan ng ating complex number. Sabihin natin, z is equal to 4 plus i5. So itong 4, ito yung ating tinatawag na real number sa ating complex number. And dito naman si i5, ito naman yung ating imaginary number. Palatandaan kay imaginary number, meron siyang I sa kanya. So, meron pa tayong isang sample. Z is equal to square root of 5 minus I2. So, ito yung mga itsura ng ating complex number. Ang tanong, bakit nga ba meron tayong imaginary numbers? So, sa next slide, yan, sabi dito, electrical engineering in particular has many uses with complex numbers. Imaginary numbers are used to measure amplitude and phase of an electrical oscillation, such as audio signals, radio waves, or even waves used in transmitting telephone calls. Electrical engineers use imaginary numbers very frequently. For instance, 3 plus j7, where j is equal to square root of negative 1. This is different than way most mathematicians would write it, 3 plus 7i or 3 plus i7. Kasi, bakit natin pinalitan si I ng J? Sabi dito, engineers use J since I is reserved to mean current. 'Di ba? Doon sa ating mga previous discussions, ang ating I ay ginamit natin as our current sa ating equation. Makikita natin doon sa KCL, sa KVL, meron tayong mga values ng ating I, 'di ba? Sabihin natin 3i1, 3i2. So para hindi ma-confuse ang mga engineers sa ating electrical engineering, ginagamit natin si imaginary number, pinalitan natin yung ating value na I into J para hindi ma-confuse sa ating mga solution. Baka kasi akalain yung ating I, siya ay current, yung pala imaginary number. So, ang ginawa, pinalitan natin siya ng J.
And we place the symbol in front of the number rather than behind it. Yan. Ito yon. Dito na tayo sa complex number and base source. Si complex number daw ay pwede natin siyang ilagay sa ating two-dimensional complex or S-plane or yung ating ang tinatawag na Cartesian plane or Argand, anong tawag doon? Basta sa ating Cartesian plane. Sabi dito, yung ating horizontal axis ay pwede natin siyang tawagin na real axis. While yung ating vertical axis, pwede naman natin siyang tawaging imaginary axis. The real and imaginary parts of a complex number are abbreviated as REZ or yung ating sa real and imaginary natin ay IMZ respectively. Complex numbers that are made of real or yung ating active component and imaginary or yung ating reactive component can be added, subtracted, and used in exactly the same way as elementary algebra is used to analyze DC circuits. Complex number and pacers tayo, mga example. I-plot natin yung ating mga example dito sa kaliwang side ng ating presentation sa ating Cartesian plane. Sabihin natin nga, di ba ang ating x ay yung ating real axis. So, yung mga real numbers sana sa complex number ay ilalapag lang natin dito sa ating x-axis. Then, yung natin sa y-axis naman siya yung ating mga imaginary numbers. So, ating IMZ sa ating y-axis. So, ang ating negative IMZ ay dito sa baba. Then, ang ating real na positive ay sa kanan. Then, ang ating kaliwa naman ay yung ating negative REZ. So, pasok na natin yung ating mga complex numbers dito sa ating Cartesian plane. For example, number 1, j is equal to 2 plus j4. So, real number natin dun sa complex number ay yung ating 2. Then, yung ating imaginary number naman ay si 4. So, plot lang natin. Meron tayo dito 2. So, 2. Then, yung ating imaginary number ay j4. So, mag-rise lang tayo pataas ng 4. So, 1, 2, 3, 4. So, yung ating complex number ay dito nakalagay. Dito siya nakaplot sa ating Cartesian plane. Sa ating positive. Sa quadrant 1. Ito yung ating example 1. Then, yung ating number 2, j is equal to negative 3 plus j. Ang ating real number ay yung negative 3 and yung ating imaginary number ay si 1. Negative 3, dito tayo. So, 1 ang ating imaginary number. So, dito lang siya. Ito naman yung ating second example. Dito siya nakalagay. Tapos 2 plus J4. Z1 natin ay 2 plus J4. Then yung ating number 2 ay si Z2 natin ay si negative 3 plus J. Number 3, ang ating number 3 ay 4 minus J5. So 1, 2, 3, 4 dito. Then negative 5 hanggang dito sa baba. Ito yung ating number 3, which is yung ating Z3 is equal to 4 minus J5. And last, yung ating fourth example ay yung ating negative 1 minus J2. So, negative 1 minus J2. So, negative 2. Bababa lang tayo dito ng dalawa. Ito po yung ating Z4 na negative 1 minus J2. So, yung ating complex number, pwede natin siyang ilatag sa ating Cartesian plane. Pwede natin siyang i-graph. Next tayo. The rules and laws used in mathematics for the addition or subtraction of imaginary numbers are the same as for real numbers. So sabihin natin meron tayong dalawang imaginary number na J2 at saka J4. Pinag-add po natin.
So, same lang siya ng pag-a-add natin sa ating real numbers. Kung meron tayong 2 plus 4, meron tayong value na 6. So, kung meron tayong imaginary number sa J2 plus J4, ang ating magiging sum ng ating J2 plus J4 ay J6. Then, kung subtraction naman, J4 minus J2, ang ating value dyan, ang ating difference ng ating J4 minus J2 ay J2. Kung J2 minus J4, ang ating equivalent na ating difference ay negative J2. Sabi naman dito, the only difference is in multiplication because two imaginary numbers multiplied together becomes a negative real number. So kapag in-square nga natin si J squared, ang lalabas po dyan ay negative 1. Tulad yung discussion po kanina natin, di ba ang ating J ay equal sa square root of negative 1. So kapag in-square natin to, both side, yan, lalabas lang po dyan ay G squared is equivalent to negative 1. So nagkaroon na po tayo ng real number kapag in-squared natin yung ating dalawang imaginary number. Real numbers can also be thought of as a complex number but with a zero imaginary part labeled J0. Yun yung ating complex number. Next tayo. The J operator has a value exactly equal to square root of negative 1. So successive multiplication of J times J will result in J having the values of negative 1. So kapag in-square, times mo nyo pa rin si J times J, so magkakaroon tayo dyan ng, sabihin natin, ano ba yung ating J squared? Sabihin natin meron tayong J squared na equals to negative 1. Kapag nag-times pa tayo dyan ng isang J, ano magiging value dyan? Meron tayong negative 1 times square root of negative 1. Kaya magkakaroon tayo dyan ng negative square root of negative 1 or negative J. Kapag nag-square ulit tayo, sabihin natin J cube, times J. Meron nga tayong, J cube natin, meron tayong negative J times J. So, anong lalabas dyan? Meron tayong negative square root of negative 1 times square root of negative 1. Diyan na po lalabas yung ating positive 1 na real number kapag naging J4 tayo. Yan. As the J operator is commonly used to indicate the anti-clockwise rotation of a vector, each successive multiplication or power of J squared, J cubed, etc. will force the vector to rotate through a fixed angle of 90 degrees in an anti-clockwise direction as shown below. Yung ating itsura ay papakita ko na lang sa next slide. Likewise, if the multiplication of the vector results in a negative J operator, then the phase shift will be negative 90. Kapag negative naman yung ating J, clockwise naman yung magiging rotation ng ating vector. So, ito po yun. Yan. Ito yung sinasabi natin kanina. Yan. Ito rin yung pinakita ko. Yung ating J, siya nga ay negative 1. Yung ating J squared, siya yung ating negative 1. Yung ating J cube, siya naman yung negative J. Ang ating J4, siya yung positive 1. So, kung titingnan nyo dito sa ating vector diagram, yan, ang ating J, siya yung ating 90 degrees. Kapag nag-J squared tayo, nagdagdag tayo, minultiply natin sa J, ng isa pang J, so madadagdagan lang ulit siya ng ating 90 degrees, which is papatak na siya sa ating negative axis sa X. Mag-times ulit tayo ng J, magiging J cube siya. So, negative J po siya. Ang lalabas ng answer. Then, yung ating negative J, di ba, sa ating discussion kanina, nasa negative y-axis po yung ating negative J. Then, kapag nag-times ulit tayo, magiging J raised to 4. Pupunta na po siya ulit sa ating 0 degrees Celsius or yung ating 360 degrees. So, nag 360 degrees po tayo.
pupunta na po siya sa ating positive x-axis or yung ating 1. So ito po yung ating vector rotation ng ating J operator. Kung magano naman tayo, ano ba, kung negative J nga, so pabalik naman siya. Negative J, negative J squared, negative J cube, at saka yung ating negative J raised to 4. Yun po. So, pasok naman po tayo sa ating complex numbers using the rectangular form. So, yung nakikita nyo kaninang mga complex numbers, siya po ay naka-rectangular form, which is, sabihin natin na z is equal to x plus jy. Kapag ganito po yung form ng ating complex number, siya po ay rectangular form. Wherein yung ating z, siya nga yung complex number natin, representing the vector. X is the real part or the active component. Y natin, siya yung ating imaginary part or the reactive component. And yung ating J, which is yung ating square root of negative 1. Paano ba tayo mag-addition and subtraction of complex number? So, makikita nyo lang dito, the addition or subtraction of complex numbers can be done either mathematically or graphically in rectangular form. For addition, the real parts are firstly added together to form the real part of the sum, and then the imaginary parts to form the imaginary part of the sum. And this process is as follows using two complex numbers A and B as examples. Nakita nyo dito, di ba? Meron tayong dalawang complex numbers, sabihin natin si A and B. So kapag nag-add tayo ng ating A and B, A plus B, so pag-addin lang natin yung real numbers natin ng ating A and B, which is yung ating X at saka si W. Kung pagmaminosin natin A minus B, so X minus W lang tayo. Next tayo, yung ating mga imaginary numbers naman yung ating pag-aadin at saka pagsusubtrakin. So meron tayong imaginary number na JY, meron tayong imaginary na JZ sa ating namang letter B. So kapag nag-add tayo ng ating imaginary number, so J times Y plus Z. Since parehas naman silang may J, pwede nyo siyang ilabas. So magkakaroon kayo dyan ng J times Y plus Z. Kung subtraction naman, J times Y minus Z. I-apply nyo lang sa ating example, to find the value of our sum and our difference. Pero bigyan ko muna kayo ng example para masanay kayo. Sabihin natin, ang ating A ay equivalent sa ating 1 plus J. Then, ang ating letter B, siya yung ating 2 plus J2. So, sabihin natin, A plus B tayo. So, magkakaroon lang tayo ng 1 plus 2 plus J, 1 plus 2. So, ano magiging value ng ating A plus B? Ano magiging final sum ng ating complex numbers? 1 plus 2, meron tayong 3 plus J3. So, ang ating uh, sum ng ating A and B are 3 plus J3. Kapag nagano naman tayo, hinanap yung ating difference ng ating A and B. So, magkakaroon lang tayo dyan ng 1 minus 2 plus J, 1 minus 2. So, nalalabas dyan. Meron lang tayo dyan final answer na negative 1 minus J. Ganyan po lang mag-add at saka mag-subtract ng ating complex numbers. So, in this next slide, we have a given A and B. Ang A natin siya yung ating 3 plus J7, then yung ating letter B ay ang ating 2 plus J3. Ang hinahanap natin yung ating sum ng ating A and B at saka yung ating difference ng A and B. On the next slide, we also have another example. So, pakitry lang din pong isolve. Para po masanay na po kayo mag-add and subtract ng ating complex numbers. So, next naman tayo. Ano ang ating topic? Multiplication na tayo ng ating complex numbers.
Sabi dito, the multiplication of complex numbers in the rectangular form follows more or less the same rules as for normal algebra, along with some additional rules for the successive multiplication of the j operator, where j squared is equal to negative 1. So naturo ko naman to kapag j times j, so we have square root of negative 1 times square root of negative 1, maka-cancel out lang si square root. So matitira lamang po dyan ay si negative 1. So sabihin natin, magbigay tayo ng example. Sabihin natin meron tayong 1 plus j times 2 plus j2. So, para lang po tayo nag-algebra dyan, nag-FOIL method. So, paano ba tayo mag-FOIL method? Yan. Ito muna ang labas. So, meron tayong 1 times 2. So, ano yan? 2. Then, we have 1 times j2. We have j2. Next, dito naman tayo sa loob. J times 2. We have j2. J times j squared. We have j squared 2. Ganyan lang po mag-multiply. Kung ano yung ginawa nyo sa algebra dati, previously sa ating mga topics ng senior high or yung high school, so ganyan lang din po yun. So simplify natin, meron tayong 2 plus j2 plus j2 plus j squared 2. Ano maging simplified answer natin? Meron tayong 2 plus j4 plus ano yung j squared natin? Siya ay negative 1 times 2. So magkakaroon tayo dyan ng 2 minus 2, ano? So cancel to, cancel to. Magiging product ng ating 1 plus j at saka ng ating 2 plus j2 ay j4 lamang. Ganyan po mag-multiply ng complex number. So, kayo naman po mag-try. Meron tayo ditong dalawang given. So, hanapin nyo lamang po yung product ng ating A times B. Next tayo. Complex conjugate naman tayo. Ano naman si complex conjugate? Sabi dito, the complex conjugate or simply conjugate of a complex number is found by reversing the algebraic sum of the complex number's imaginary number only while keeping the algebraic sign of the real number the same. And to identify the complex conjugate of z, the symbol z bar is used. So sabihin natin meron tayong given na z na x plus jy. Ano po yung kanya magiging conjugate ng z or yung ating z bar? Sabi dito, ang complex numbers imaginary number daw ay i-reverse natin yung kanyang algebraic sign. Alin ba yung ating imaginary number? Itong si jy. So, kung positive siya initially, magiging negative jy lamang po siya. Then, while keeping the algebraic sign of the real number the same. So, kung anong sign ng ating real number, yun pa rin yung ating magiging sign sa ating conjugate ng ating z, which is yung ating z bar. So, ang conjugate ng ating z is equal to x plus jy ay x minus jy. So, we have example here. I-try nyo lamang din po. So, para saan ba si complex conjugate? Saan ba natin siya gagamitin? Anong purpose ng paghahanap ng ating conjugate ng ating complex number? Sa ating division of complex number. Gagamitin natin yung conjugate ng ating complex number. Sabi dito, mathematically, the division of complex numbers is in rectangular form is a little more difficult to perform as it requires the use of the denominator's conjugate function to convert the denominator of the equation into a real number. This is called rationalizing
then the division of complex numbers is best carried out using polar form, which we will look at later. However, as an example in rectangular form, let's find the value of vector A divided by vector B. Sinabi dito na mas madali na masolve yung ating division ng complex numbers using polar form. Yung discussion naman nito, kung bakit natin nasabi siya mas madali, i-discuss ko naman later on. Before that, we will try solving division of complex number using rectangular form. So sabihin natin, sample lang tayo. Meron tayo, dito muna gamitin natin. For practice nyo na lang to. Sabihin natin, ang ating A ay meron tayong 1 plus J. Then yung ating B, siya si 2 plus J2. Ano yung kanya magiging quotient ng A and B? So, meron tayong 1 plus J sa ating numerator. Then, 2 plus J2 sa ating denominator. Sa discussion ko kanina, gagamit po tayo ng conjugate ng ating denominator. Magra-rationalize po tayo ng ating denominator. So, ano ba yung conjugate ng ating denominator na 2 plus J2? Itong si 2 minus G2. Paano ba naman tayo next natin magra-rationalize? So, since ito ay equation natin, so itatimes lang natin siya ng 1, which is yung ating equivalent na 2 minus J2 divided by 2 minus J2. Bakit tayo gagamit ng rationalizing sa ating division ng complex numbers sa ating rectangular form? Para ma-cancel out yung ating imaginary number sa ating denominator para mawala si imaginary number and magstay na lang dyan sa ating denominator yung ating real number. So, paano yun? Sa numerator muna tayo. Ano yung ating 1 plus j times 2 minus j2? So, 1 times 2, we have 2. 1 times negative j2, we have negative j2. Next, we have j times 2, so we have positive j2. Minus j times negative j2, we have negative j squared 2. All over 2 times 2, we have 4. 2 times negative 2, we have negative j2. Negative j4. 2 times negative j2, we have negative j4. j2 times 2, we have positive j4. And j2 times negative j2, we have negative j squared 4. So to, cancel to. Negative j2 plus j2 ay 0. Then we also have this sa baba, negative j4 plus j4. Magkakaroon lang tayo dyan ng 0. So simplify lang natin. Makakuha tayo dyan ng ating a over b na 2. Then ano ba yung ating j squared? Ang ating j squared siya ay negative 1 times 2. So itong negative j squared dito sa baba ay ganun lang din yung mangyayari. So we have 4 minus negative 1 times 4. So ano mangyayari dyan? 2 plus 2, we have 4 over 4 plus 4, we have 8. So ang ating magiging answer dyan ay 1 half. 4a over b. Or yung quotient natin ng 1 plus j divided by 2 plus j2. So, itry nyo po yung example natin na dito sa ating slide na to. Which is yung ating A, siya yung 13 plus J39. Then yung B, siya yung ating 2 minus J3. Pakihanap yung quotient niya. Balik tayo sa complex conjugate. Sabi dito, the sum of a complex number and its complex conjugate will always be a real number as we have seen here. So sabihin natin, meron tayong A is equal to 6 plus J4. So kapag inad natin siya sa ating
conjugate, yung A bar is equal to 6 minus J4, ang lalabas lang po dyan ay yung ating real number. So, A plus A bar, magkakaroon lang tayo dyan ng 6 plus J4 plus 6 minus J4. So, since tayo conjugate, makakancel lamang po yung ating J4 dito at saka yung ating negative J4. So, matitira lamang po dyan ay yung ating 6 plus 6. So, we have 12. So, masasabi natin na ang ating sum ng ating complex number at saka nung kanyang complex conjugate ay real number. Then, the addition of a complex number and its conjugate gives the result as a real number or active component only, while their subtraction gives an imaginary number or reactive component only. Kapag pinag-minus nyo naman yung ating A at saka yung ating complex conjugate, which is yung ating A bar, ang lalabas lang po dyan yung ating imaginary number, which is sabihin natin A minus A bar, ang lalabas lang po dyan ay 6 plus J4 minus 6 minus J4. So, makakancel lang po to si 6 sa 6 na to. Mangyayari lang dyan na yun ang magiging ating difference. So, J4 plus J4, we have J8. Kapag subtraction naman. Ganun po mag-add and subtract. Yan. The conjugate of a complex number is an important element used in electrical engineering to determine the apparent power of an AC circuit using rectangular form. So ano ba si apparent power? I-discuss natin later on sa ating finals. Topic natin po siya for finals after AC circuits. Yan, next tayo, converting rectangular form into polar form. Yan. Papasok na po tayo sa ating polar form. Ano nga ba ang itsura ng ating polar form? Kung kanina nakita nyo naman, yan. So nakita nyo naman po dito, di ba? Na ang ating rectangular form ay equal sa x plus jy. So kapag nakita natin siya sa ating graph, ano? Ito po yung ating itsura ng ating rectangular form. Z is equal to 6 plus J4. So kapag kinonvert natin siya into a polar form, magiging R bar angle theta lang po siya. So ano yung paano natin makuha si R bar angle theta? Ano si R? Ano si theta? So upon looking our graph, ito yung ating 6 plus G4. Makikita nyo naman dyan na sabihin natin, di ba? Ito yung ating real number. Then ito yung imaginary number. Ipa-plot natin siya sa ating graph. So 6 natin, siya yung ating x-axis. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then we will move upward for our imaginary number na positive J4. So, 1, 2, 3, 4. So, dito po yung ating Z is equal to 6 plus J4. Then, makikita nyo dyan, ano, na makakabuo po tayo dyan ng ating right triangle. Dito sa right triangle na to, dito po natin makukuha yung ating polar form, ano, using mathematical equation. So, makakita tayo dyan ng angle, theta. So, we have our legs ng ating right angle, we have the hypotenuse. Makukuha na natin yung polar form. Paano? Ang ating R, since ito ay right triangle, ito yung ating R. Paano natin makuha si R? Using square root of x squared, x natin, plus y squared. Para makuha natin si R. Then, paano naman po natin makukuha yung ating theta? Using SOHCAHTOA sa trigonometry. Ano ba yung TOA? Tangent ay opposite adjacent. Opposite over adjacent. So, meron tayong tangent theta is equal to, ano yung opposite niya ng ating theta dito? Meron tayong y over, ano ang kanyang adjacent ng ating theta? We have x. So,
Paano natin makuha si theta? So, mag inverse lang tayo ng tangent. So, mangyari dyan, magiging theta siya na equal sa inverse tangent ng ating y over x para makuha si ating theta. So, ang polar form natin, mula sa ating rectangular form, para makuha si r, gagamitin natin si x and y. Square root of x squared plus y squared. Then sa theta, ganun lang din, gagamitin si y and x. Tangent, inverse tangent ng ating y over x. So example, meron tayo dito dalawang example. Convert the following rectangular form into a polar form. So itry nyo lamang po siya. Using our formula na r is equal to square root of x squared plus y squared. Meron naman kayo dyan 4 as your x and yung another 4 yung ating y squared or yung ating y. So squared lamang po natin siya. So pag add natin si x squared at saka si y squared, then yung value niya ay magiging i-square nyo lang siya para makuha si r. Then theta, so theta is equal to inverse tangent ng y over x. Makuha nyo na yung values ng ating equivalent conversion ng ating rectangular form ng 4 plus j4 into a polar form. So we have also another example, 5.196 plus j3. So i-convert nyo lang din po siya sa ating polar form. Then, paano naman po tayo mag-convert ng polar form into a rectangular form? So, dito lang din siya, itong triangle pa rin ito. Ito si R, yung ating hypotenuse. Ito si Y. Ito si ating X. So, paano natin makuha si X? Paano natin makuha si Y? Since ito ay X, ito yung theta. So, katawa, ano yung cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse. Cosine theta is equal to adjacent. Ano ang adjacent ng theta natin? X over hypotenuse, which is yung ating R. So, ang ating X nyo sa ating rectangular form ay makuha natin using R cosine theta. So, i-derive lang natin itong equation na nakuha natin cosine theta is equal to X over R. Magkakaroon tayo ng X is equal to R cosine theta. Paano naman si Y? Using sine naman. So, sa katawa, so, sine theta is equal to opposite over hypotenuse. Opposite, sine theta is equal to opposite, which is yung y over hypotenuse. Makuha natin si y is equal to r sine theta. Yan, we have two examples. So, i-convert nyo lang based do sa aking tinuro. So, multiplication naman tayo and division in polar form of complex numbers. Sabi dito, rectangular form is best for adding and subtracting complex numbers as we saw above. But polar form is often better for multiplying and dividing. To multiply together two vectors in polar form, we must first multiply together the two modulus or magnitudes and then add together their angles. Kapag division naman, i-divide natin yung ating r ng ating dalawang polar form. Then, yung theta naman natin para makuha natin si angle sa ating division. So, pagmaminusin lang natin. Sabihin natin theta 1 minus theta 2. So, dito naman, pinakita naman natin, kapag multiplication, z1 times z2, so, r1 bar angle theta 1 times r2 bar angle theta 2. So, pag multiply nyo na si r1, r2, para makuha natin yung ating product ng ating, polar form ng complex number, then yung ating theta, which is yung ating theta 1 plus theta 2. Pag-aadin lang natin. Multiply, then add yung ating angle.
Division naman, Z1 over Z2. So, magkakaroon tayo ng equation na R1 bar angle theta 1 divided by R2 bar angle theta 2. So, pag di-divide nyo lang si R1 at saka si R2, then yung ating bar angle, yung ating theta ay pagmamainusin nyo lamang po. Yun, ganun lang po mag-multiply and division. Kaya nasabi po natin na mas mabilis or mas best natin masosolve si complex number kapag nag-multiply and division using polar form. Yan. Meron tayong example dito. I-try nyo pong isolve. Okay, so may dalawa lang dyan. Try nyo pong isolve. Yung product, hanapin si product. Then we have also here na hanapin naman si quotient. So, yun lang po yung ating module 5.2 which is yung ating complex number. I hope you learn from this module. Ma-apply po natin yung natutunan nyo sa ating module na to sa mga susunod na mga kabanata natin. Ito ay ating parang magiging initial nyong learning for advanced mathematics nyo next semester. Kasi next semester, ang next subject nyo na math ay yung advanced mathematics for petroleum engineering at saka sa mechanical engineering. I don't know kung sa computer engineering at saka sa geological engineering ay merong advanced mathematics din. Pero binigyan ko na kayo ng initial discussion ng imaginary numbers. So ma-apply nyo na yan sa susunod. So yun lang po, sana may natutunan po kayo and pakisagutan po ng ating mga example for your practice. Yun lamang po.